guys, Ron here and welcome to Radhan Channel. Tigilan na natin yung katarantaduhan na yan. For today's video guys, pag-uusapan natin yung pros and cons ng SJGAM M17. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. Without further ado, let's start na! So ngayon, baguhin natin, unahin muna natin yung cons ng M17. After nun, isunod na natin yung pros. So una agad, napansin ko dito, hindi napapalitan yung boot logo niya. Lalo na yung pinakaunang lumalabas na loading. Hindi ko alam kung ba't hindi ko siya mapalitan. Sinubukan kong kalikutin kasi to for almost 3 weeks at hindi ko nahanap at hindi ko mahagilap kung saan ko mapapalitan yung boot logo niya, pati yung loading na lumalabas sa screen kapag tinurn on mo tong device na to. Alam niyo naman guys na gusto kong kinakalikot yung mga boot logo, pati yung mga user interface at mga themes ng mga devices ko. Kaya ayun, medyo nadismaya lang ako kasi hindi ko siya kayang palitan this time. Pangalawa, medyo related din to sa una kong sinabi. Konti lang yung customization na makikita mo sa settings. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kapag pinindot nyo yung start. At yan lang yung lalabas sa settings. Tatlo lang yung may kita mong settings dyan. Yung backlight settings, system settings, at yung restore to default settings. Which is disadvantage yun lalong-lalo na sa mga advanced users na gustong kalikutin tong device na to. Kasi sa katulad kong advanced user na gusto kong kalikutin yung mga settings nito like pagbago ng clock, pagbago ng video and audio settings, at saka yung lalong-lalo na kapag mag-underclock at mag-overclock ka ng mga games. Pangatlo, wala pang nire-release na custom OS para sa device na to. Pero may mga chismis na lumalabas ngayon na nare-recognize na siya ng iba't ibang mga developers. Parang dalawang developers nga ang nagkakaroon ng interest dito sa device na to. At bibigyan ko kayo ng clue, sila yung gumawa ng Batocera OS. Kaya medyo exciting kapag nirelease na yung Batocera dito sa device na to. At syempre kung ma-release yun, maa-unlock lalo yung mga potential ng M17. Ngayon kung gusto nyo updated kayo sa mga news dito sa mga device na to, follow nyo kami sa Facebook, nasa description namin sa baba. Pangapat na hindi namin nagustuhan sa device na to is hindi lahat ng games nagwo-work. Sa dami kasi ng mga games na nandito sa loob, hindi ko naman matatry yun lahat. Pero meron ako mga na-try ng mga games na nagwo-work ng smooth. Meron ding hindi. At meron naman totally hindi talaga nape-play sa device na to. Siguro nga kapag nilabas na yung mga custom OS para sa M17, tingin ko magagawa na ng paraan para mapagana yung mga games na yon. So sa panglima, dito talaga sobrang natalo siya kasi ang battery nito is 1,500 mAh lang. So ang itatagal lang ng battery nito is around 2 to 3 hours. Trinay ko siyang laruin ng non-stop for about 2 hours mahigit, kaya ayan, medyo malulobat na siya. Mabilis lang naman tong ma-charge, siguro 1 hour mahigit lang ang pag-charge nito. Yun nga lang, napaka-hassle nito kapag tipong nasa long ride ka or nasa biyahe ka, mabilis siyang malobat. Sa tingin ko mabibitin ka sa paglalaro kung 2 to 3 hours lang yung battery life nito. Pang-anim naman na ayaw namin sa device na to at nabanggit ko na dun sa pag-unbox namin is yung sound niya. Preference ko lang naman to guys kasi yung speaker niya nandito sa likod. Isa lang yung speaker niya, which is kapag hinawakan mo na yung device at naglaro ka, matatakpan mo na siya. Ang kalalabasan parang muffled yung sound. Gusto ko kasi pag naglalaro ako, maganda at clear yung sound kasi may mga games na may mga small details para maintindihan mo yung isang game. Kahit hindi ka mag-earphone or mag-headset, mas maganda kung naririnig mo pa rin siya ng clear dito sa speaker. So sunod or pang-pito, hindi ko alam kung mapupunta ba siya sa pros or sa cons kasi meron kasi ako na-discover sa device na to at ngayon ipapakita ko sa inyo. Kapag tinanggal nyo kasi yung SD card ng M17, ayan, tinanggal ko, pwede mo pa rin siyang ma-on at merong mga games na nakalagay dito or built-in na games na nakalagay. Ito yung mga games na kasama at ito yung interface kapag walang SD card na nakalagay. So ayan, may kita nyo mga Chinese pa yung mga titles at may mga games ba. Nasa ilang games ba to? Nasa 31 games siya guys. Kaya medyo na-intriga ako bakit meron siyang games na built-in. Ibig sabihin, meron siyang storage sa loob. Yun nga lang nung pagbukas ko at pag-tear down ko nitong device na to, wala akong nakitang storage. So hindi ko alam kung paano nag-work yun. Hindi kasi ako maalam sa mga hardware ng device. Kaya yun, wala akong idea kung saan napupunta yung mga games na to.
So ayun, na-try na natin yung isang sample ng game, no. So sinama ko na lang din siya sa cons kasi hindi ko type yung mga games. Dahil nga meron siyang built-in na games, tingin ko meron din tong built-in na operating system. Kaya medyo nababahala ako na kapag itong operating system at mga games na to is na-corrupt, hindi ko sure kung mag-work pa rin tong SD card na to kapag sinalang dito. Kapag nasira na tong built-in operating system ng device na to. Kasi nung inopen ko sa PC tong SD card na to, meron lang siyang supporting files para gumana yung mga games, lalong-lalo na yung user interface pag sinalang dito sa M17. At saka yung pang last guys na hindi ko nagustuhan sa device na to at nabanggit ko na din doon sa unboxing ng M17 is nakukulangan ako sa quality ng screen niya kasi parang kulang sa saturation, sa clarity at saka sa sharpness compared doon sa RG35XX at saka sa R35S na may kita mo yung pinagkaiba nila. Kaya siguro mura din siya compared doon sa dalawa. So ngayon tapos na tayo sa mga negative or cons ng M17. Ngayon dumako na tayo sa mga pros ng device na to. Una ko nagustuhan sa device na to is pa horizontal siya hawakan. Kasi tingin ko mas madali siyang hawakan at mas komportable siyang hawakan compared sa mga vertical na mga retro console. Kasi nga siguro nasanay na tayo sa mga PSP, sa Nintendo Switch. Kasi kung mapapansin nyo yung mga bagong labas ng mga consoles ngayon, di ba, na mga maliliit, palagi na silang pa-horizontal at wala nang lumalabas ng mga pa-vertical na para mga Game Boy. Pangalawa, nabanggit ko dun sa cons na hindi ko type yung quality ng screen niya. Pero ang nagustuhan ko sa device na to is malaki yung screen niya. So hindi siya nakakaduling tignan at may kita mo yung ibang detalye ng games. Pangatlo, IPS screen din naman pala siya. Nagkamali ako dun sa sinabi ko nung pag-unbox ko kasi yun nga nakulangan ako sa kanya. So sorry about dun. Pero IPS talaga siya. Kasi ang isa sa mga clue kung paano mo malalaman kung IPS siya is titignan mo siya sa sideways. Ayan. Kapag hindi nagbabago yung quality niya, ibig sabihin IPS siya. Kasi 'di ba pag tumitingin tayo minsan sa mga monitor na hindi IPS, kapag tinitignan mo siya sa gilid, parang nagdidilim yung ibang part. Dito sa mga IPS na screen, hindi siya nagbabago. Siguro, ang ginamit lang na IPS dito is hindi siya kagandahan compared dun sa RG35XX at doon sa R35S. Pang-apat, nagustuhan ko yung mga buttons niya. Gaya ng sinabi ko doon sa pag-unbox ng device na to, napaka-crisp ng mga buttons niya. Ayan, paparinig ko sa inyo. Diba crisp din naman at saka maganda yung placing ng mga buttons niya. Para siyang Nintendo Switch. Dinagdag ko lang siya sa pros kasi makakadagdag din yun sa gaming experience ninyo. So dumako naman tayo sa pang-5. Nagustuhan ko rin siya kasi marami siyang supported na gaming console na parang R35S na kayang PlayStation, PSP, Nintendo DS at marami pang iba. Yun nga lang gaya ng nabanggit ko sa cons, hindi lahat ng games gumagana. Doon sa mga magtatanong, i-advance ko na kasi ang daming nagtatanong sa amin nito na ano-ano ba yung mga games na hindi gumagana at gumagana. At sorry guys, hindi ko sa inyo may bibigay yan dahil ang dami-dami nila. At hindi ko sila ma-filter out. Kasi hindi lang naman sa pagtetest ng game yung trabaho ko. Meron din akong ibang trabaho sa labas ng content creation. Kaya, dun pa lang, sorry na guys. Pang-anim, medyo 50-50 ako dito kasi nasa cons ko din kasi siya pero nilagay ko na rin siya sa pros. Kasi yung sound dito is malakas din naman. Kahit na medyo muffled siya, bumawi na lang siya sa lakas ng speaker. Pang-pito naman, nagustuhan ko yung themes ng device na to. Kahit nag-iisa nga lang yung themes nito, maganda na siya eh. Kasi ang purpose naman ng mga gaming device is makapaglaro ka, diba? Hindi yung makapagpalit ka ng themes araw-araw. Oo, palit ng palit. Syempre maarte ako eh. Pero kung makikita mo naman sa mga device ko, isang team lang yung ginagamit ko. Pero ang arte ko pa rin. Sa pang-walo, nabanggit ko sa cons na konti lang yung pagpipilian mo sa settings. Which is maganda siya para sa mga batang gamer. Para hindi na nila makalikot yung settings ng device. At yung last na pinaka nagustuhan ko dito sa device na to is yung price niya. Very competitive yung price niya guys ha. Pwede mo siyang ilaban sa RG35XX at sa R35S. Kasi same sila na nakakapaglaro ng mga retro games. Tapos, ang price niya is 2,300 lang. Di ba ang mura niya at competitive yung price niya? Kahit na may mga nasabi ako mga negative about sa device na to, like yung muffled yung sound, hindi maganda yung video output, tapos hindi rin ma-play yung ibang games, bibigyan ko pa rin siya ng 8 stars. Kasi marami ka pa rin pagpipili ang games dito guys. Tapos, di ba yung sinabi ko nga sa inyo yung chismis na meron pang paparating na mga operating system para sa device na to. At malamang baka ma-unlock yung potential ng device na to kapag nilabas na yung mga operating system na yon. Worth it ba siyang bilhin? Para sa akin, syempre oo. At gusto yung cheaper alternative na
magandang hawakan kesa dun sa mga device na sinabi ko. At makakapaglaro ka pa rin ng mga retro consoles at ng mga PSP games. Pwede na to guys para sa price niya na 2,300. Nakamura ka na ng 500 kasi itong R35S at yung RG35XX is worth 2,800. So yung 500 mo, dagdagan mo na lang siguro ng 500 para makabili ka ng authentic na SD card. Or kapag nirelease na yung custom OS para sa device na to, malamang maging available na rin yung custom OS sa Shopee account namin. At pwede mong gamitin yung 500 mo para makabili ka sa amin ng SD card with operating system. Diba? Segway na naman. At doon na nagtatapos yung pros and cons namin para sa SGGAM M17. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na to. And syempre, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. Hanggang sa susunod na video guys, paalam!